Ang pagbabago ng buhay. 1 to 8 oras. Sa Pilipinas ng mga elite na estudyante. Mula sa Moscow. Ina, hanapin mo agad ang mga unibersidad dito sa Pilipinas. Ito ang sigaw ng mga anak ng 1% pinakamayaman sa Moscow na nasa tuktok ng lipunan. Dumating sa paliparan ng Maynila, 5 minuto pa lang, ang mga dalagitang ito ay nagsimula ng magbago ng isip. Nagmamadaling tumawag sa kanilang mga magulang. Bakit kaya ang mga batang ito, na nakapaglakbay na sa 30 bansa at nasanay sa lahat ng luho, ay biglang sumuko at nakiusap sa kanilang mga magulang habang nasa paliparan ng Pilipinas? Nag-iisa siyang naglakad sa kalsada ng Maynila sa kalaliman ng hating gabi. Nagulat sa silog, kanin at ulam, ng convenience store, at sa huli ay sumigaw ng pagtanggi na umuwi. Ito ang kwento ng 22 estudyante. Maging ang labain na lamang taong, veteranong guro, ay nanginginig sa pagkamangha. Ano kaya ang matinding dahilan sa likod ng lahat ng ito? Isang 48 oras na paglalakbay sa Pilipinas ang yumanig sa buong social media at nagdulot ng matinding pag-aalala sa mga magulang. Ang pang-araw-araw na pamumuhay na itinuturing nating normal ay tuluyang nagpabago sa pananaw sa buhay ng mga dalagitang ito. Ang tunay na kakayahan ng Pilipinas, ayon sa mga elite ng ibang bansa, ang kamanghamanghang anyo nito ay isisiwalat ngayon. Ang mga high school na babae mula sa mataas na antas ng Moscow ay nagbakasyon aral sa Pilipinas. 5 minuto pa lang, nagkagulo na, at nagsimula silang gumaya sa kultura ng Pilipinas. Narito ang kwento. Mga kaibigan, may nangyaring hindi kapani-paniwala. Ang mga elite na mag-aaral mula sa pinakaprestihiyosong paaralan sa Moscow, nakabilang sa top 1%, ay nagbakasyon aral sa Pilipinas. Ngunit pagdating pa lang sa paliparan ng Maynila, 5 minuto pa lang, nagsimula na silang tumawag sa kanilang mga magulang. Ina, pakisuri mo ang mga unibersidad dito. Ama, bakit walang ganitong bagay sa nga? Ano kaya ang nangyari? Maging ang 15 taong veteranong guro na nakapaglibot na sa 30 bansa, kasama ang mga estudyante, ay nagsabi. Ngayon lang tumanggi ang mga estudyante na umuwi. 1 oras lang na biyahe mula sa paliparan patungo sa hotel. Sa maikling panahong iyon, tuluyang nagbago ang pananaw sa buhay ng mga elite na estudyanteng ito mga babaeng naglalakad mag-isa ng 2 ng madaling araw. Isang lungsod na hindi natutulog sa loob ng 24 na oras. At mga taong nagpapakita ng malasakit sa mga dayuhan na parang pamilya. Isang video na in-upload ng mga estudyante. Pag-uwi nila ang tuluyang yumanig sa social media nga. Matapos nito, dinagsa ng mga katanungan ang paaralan mula sa mga magulang na nagsasabing, "Gusto ko ring ipadala ang anak ko sa Pilipinas. Ano ba talaga ang nangyari sa Pilipinas?" Pakinggan natin ang tunay na anyo ng Pilipinas sa mata ng isang dayuhang guro. Bago tayo magsimula, kung maaari ninyong pindutin ang like at subscribe, magiging malaking tulong ito upang makapagbahagi pa kami ng maraming kwento tungkol sa Pilipinas. Magandang araw. Ako si Alexei Kowalski, isang guro sa internasyonal na paaralan sa Moscow sa loob ng 15 taon. Noong nakaraang taglagas, naranasan ko ang pinakahindi malilimutang field trip sa buhay ko. Ang aming destinasyon ay ang Maynila, Pilipinas. Ang aming paaralan ay isa sa pinakaprestihiyosong international school sa Moscow. Ang 22 babaeng estudyante na sumama sa biyaheng ito ay pawang mga anak ng pinakamataas na antas ng lipunan sa nga. Karamihan sa kanila ay mga anak ng mga diplomata, negosyante, doktor, at abogado. Inihanda ng kanilang mga magulang ang espesyal na biyaheng ito 1 taon na ang nakalipas. Sa 15 taon ko sa pagtuturo, nakarating na ako sa mahigit 30 bansa kasama ang aking mga estudyante. Naranasan na namin ang lahat ng pangunahing lungsod, mula sa mga pangunahing lungsod ng Europa, prestihiyosong mga lungsod ng Amerika, hanggang sa Tsina. Kaya, sa totoo lang,
Naisip ko na ang biyahe sa Pilipinas, na ito ay isa lamang ordinaryong field trip. Dumating kami sa paliparan ng Maynila, bandang alas 11 ng gabi. Nang bumaba kami ng eroplano at pumasok sa terminal, doon nag-umpisa ang unang pagkamangha kahit hating gabi na. Ang buong paliparan ay gumagana ng perpekto na parang alas 12 ng tanghali. Sa paliparan ng Moscow, pagsapit ng alas 10 ng gabi, halos lahat ng tindahan ay sarado na at halos walang makikitang kawani. Ngunit iba ang paliparan ng Pilipinas. Ang mga kawani sa information desk ay naghihintay na may maaliwalas na ngiti at ang mga cleaning staff ay agad na pinupunasan ng sahig pagkatapos dumaan ng mga pasahero. Ang sahig ng paliparan ay makintab na parang salamin. Nagulat din ako nang dumaan kami sa banyo. Nakita ko ang isang cleaning staff na malalim na yumuyuko at bumabati sa mga pasahero sa mismong pasukan ng banyo. Isang senaryo na hindi mo maiisip sa nga. Habang naghihintay sa immigration, pinagmasdan ko ang mukha ng mga estudyante. Lahat sila ay nakadilat ang mata, nagmamasid sa paligid. Lumapit sa akin ang isa sa kanila at nagtanong, "Bakit po napakalinis at maliwanag ng paliparan?" Wala akong maisagot. Naisip ko na lang na, ganito talaga ang Pilipinas. Nang tumayo kami sa harap ng immigration, dumating ang pangalawang pagkamangha. Kahit na hindi inaasahan ang pagdating ng grupo namin, hindi nataranta ang mga kawani ng paliparan. Sa halip, agad na nagtalaga ng isang interpreter na may kakayahang magsalita ng Russian o, kung wala, isang kawani na may malinaw at perpektong English ang agad na rumesponde. Isinasaalang-alang nila ang edad ng mga estudyante at dahan-dahan at maingat na ipinaliwanag ang lahat ng sitwasyon. Tinulungan nila kami ng buong puso, mula sa hotel guidance hanggang sa schedule para sa susunod na araw, at paulit-ulit na tinatanong kung mayroon kaming anumang abala. Ang pinakakahanga-hanga ay ang automated immigration system. Kung may estudyanteng nag-aalinlangan sa harap ng makina, agad na lalapit ang kawani at magiliw na gagabay. Ang screen ay sumusuporta sa maraming wika, kabilang ang Russian. Ito ay intuitively dinisenyo upang madaling magamit ng mga estudyante. Ang proseso ng pagkuha ng bagahe ay nakakagulat din. Sa isang malaking screen, ipinapakita ang lokasyon ng bagahe ng real time. Sa nga, madalas kaming naghahanap ng bagahe ng isang oras, ngunit dito, ang lahat ng sistema ay gumana ng tumpak at mabilis. Habang naghihintay kami ng limousine bus na maghahatid sa amin sa hotel, biglang nagbago ang ekspresyon ng mga estudyante. Ang tensyon tungkol sa pagiging bago sa bansa ay nawala at napalitan ng mga tingin na puno ng kuryosidad. Sumakay kami sa bus lampas alas 12 ng hating gabi. Ang loob ng bus ay malinis at ang mga upuan ay komportable. Naunawaan ng driver na kami ay mga dayuhang bisita. At magiliw siyang nagbigay ng impormasyon sa English. Hiniling niyang isuot namin ang aming seatbelt kasabay ng paliwanag na aabutin ng halos 1 oras ang biyahe papuntang Maynila. Nang umalis ang bus, bumukas ang tanawin sa labas ng bintana. Kahit hating gabi na, ang mga kalsada ay maliwanag at ang mga sasakyan ay gumagalaw ng maayos. Ang mga kalye sa Moscow sa gabi ay madilim at may mapanganib na pakiramdam, ngunit ito ay ganap na iba. Pagpasok namin sa Makati o Bonifacio Global City, ang pinakaikinamangha ng mga estudyante ay ang convenience stores na nakikita nila sa labas ng bintana. Kahit hating gabi na, ang mga ilaw ay nagliliwanag at ang mga tao ay natural na pumapasok at lumalabas. Sa Moscow, karamihan sa mga tindahan ay nagsasara kapag lumagpas na ng alas 10 ng gabi. Ang mas nakakagulat na senaryo ay ang mga babaeng nag-iisa na umuuwi. Lampas alas 1 ng madaling araw, may mga babaeng naglalakad mag-isa sa kalsada. Wala silang bakas ng anumang takot. Isang senaryo na hindi talaga maiisip sa Moscow. Ang kultura ay ang paglalakad mag-isa sa gabi ay itinuturing na mapanganib. Habang lumalapit kami sa sentro ng lungsod, nakita namin ang matataas na gusali
Ang tanawin ng gabi mula sa tulay na tinawid namin ay nakamamangha sa ganda. Ito ay mas malaki at mas moderno kaysa sa anumang lungsod sa Europa. Ang oras ng pagdating sa hotel ay alas 2 ng madaling araw. Ngunit ang nakakagulat ay, ang paligid ng hotel ay mukhang masigla pa rin. May mga 24 oras na kainan at may mga customer sa convenience store. Sa Moscow, sa oras na ito, lahat ay tahimik, tulog na ang gabi. Naranasan namin ang huling pagkamangha habang nagche-check-in. Isinasaalang-alang ng mga front desk staff ang edad ng mga estudyante at inilaan sa amin ang mga silid sa tahimik na palapag. Ibinigay din nila ang detalyadong impormasyon tungkol sa oras ng almusal, kinabukasan, at mga pasilidad sa paligid. Higit sa lahat, nakakaantig ang kanilang taos-pusong pagbati. Naramdaman namin ang espiritu ng Pilipinong pagiging mapagpatuloy. Hospitality. Habang nasa elevator kami paakyat sa silid, sinabi ng isang estudyante sa akin, "Iba talaga ang Pilipinas sa inakala ko." Tumango ang iba pang estudyante. Kahit galing pa lang sila sa paliparan at papunta sa hotel, parang naranasan na raw nila ang isang mundo na ibang-iba sa nga. Hindi ako nakatulog noong gabing iyon. Nasasabik na ako sa mga pangyayari na mararanasan namin ng mga estudyante sa loob ng ilang araw. Hindi ko talaga maisip noon kung anong mga sorpresa pa ang ihahanda sa amin ng bansang Pilipinas. Kinabukasan, o mas tamang sabihin, pagkalipas ng ilang oras, alas, ais ng umaga, ilang estudyante na hindi nakatulog ay nagising. Narinig ko ang bulungan sa pasilyo na nagugutom na sila. Nag-alala ako. Akala ko, mahirap makahanap ng bukas na kainan sa ganitong oras. Sa Moscow, hindi madaling makahanap ng kainan na bukas bago mag-alas 8 ng umaga. Nang magtanong ako sa front desk ng hotel, nakangiti na sumagot ang kawani. May 24 oras na paresan at tapsilugan sa kabilang gusali. Nagulat ako sa pahayag na posible pang kumain kahit sobrang aga pa. Pumunta ako roon kasama ang 7 estudyante. Alas, 6:00 ng umaga, ang bayan ay masigla na sa tao. Mga empleyadong nagmamadali sa trabaho, mga mamamayang nagjo-jogging, mga taong lumalabas sa convenience store. Sa Moscow, tahimik na tahimik pa ang umaga, ngunit sa Maynila, parang nagsimula na ang araw. Nang buksan namin ang pinto ng kainan, sumalubong sa amin ang mainit na hangin at ang amoy ng beef stew o sinangag na nakapagpalaway. Mayroon ng ilang customer na kumakain, isang middle-aged na lalaking nag-iisang kumakain habang nagbabasa ng pahayagan. Isang batang babaeng nagtatrabaho gamit ang kaniyang laptop at mga empleyado na mukhang pagod galing sa night shift. Nang makita ko ang menu, dumating ang pangalawang pagkamangha. Ang presyo ay napakababa. Isang pares o tapsilog ay halos P99 lang. Kung ikukumpara sa presyo sa nga, ito ay hindi ka pani-paniwalang mura. Kailangan mo nang hindi bababa sa 500 rubles para sa ganitong uri ng pagkain sa Moscow. Ang server ay hindi nagtataka nang makita kaming mga dayuhan. Nagpaliwanag siya ng menu sa English at nagrekomenda ng mga pagkain na madaling kainin ng mga estudyante. Sinabi niya na maaari silang maghanda ng mild na lasa para sa mga estudyanteng hindi sanay sa maanghang. Nakakagulat din ang bilis ng paglabas ng pagkain. 5 minuto lang matapos mag-order, nakalatag na ang lahat sa mesa. Pares, longganisa, at sinangag. Ang mga estudyante ay curious at medyo nag-aalala sa unang pagkakataon nilang tikman ang pagkaing Pilipino. Ang pinakaikinamangha ay ang tapsilog. Ang tapa ay simpleng tingnan ngunit malalim ang lasa. Ang karne ay mayaman at ang alat ay eksakto. Mabilis itong nilantakan ng isang estudyante. Nagpahayag siya ng paghanga na hindi makakain ng ganito kasarap sa ganitong presyo sa Moscow. Nagulat ulit kami ng magbayad. 7 estudyante ang nabusog, ngunit ang kabuuang halaga ay hindi umabot sa 5,000 pesos. Kung ikukumpara sa pera na nga, ito ay nasa 12,099 rubles.
Sa Moscow, kailangan ng hindi bababa sa 7,000 rubles para sa parehong antas ng pagkain. Tumpak na kinalkula ng cashier ang sukli. Sinabi niya, "Bumalik po kayo." Nagtanong siya kung nagustuhan namin ang pagkaing Pilipino at nagrekomenda pa ng ibang menu. Ang ganitong uri ng kabaitan ay bihira naming nararanasan sa mga kainan sa Moscow. Ang mga kawani sa Moscow ay madalas na blanco at mabagal ang serbisyo. Habang palabas ng kainan, paulit-ulit na nagpahayag ng paghanga ang mga estudyante. Sabi nila, ang pagkain ay masarap, ang presyo ay mura, at ang serbisyo ay maganda. Pabalik sa hotel, dumaan kami sa isang convenience store, Piating 11. Gusto ng mga estudyante na bumili ng snacks. Pagpasok sa loob, isa pang pagkamangha ang naghihintay, kahit maaga pa. Ang convenience store ay malinis na parang supermarket at puno ng mga produkto. Higit sa lahat, nakakagulat ang dami ng magagawa sa convenience store. Hindi lang ito para bumili ng produkto. Maaari ka ring magpadala ng package, magbayad ng utility bills, at mag-cash out. Ang mga tindahan sanga ay nagbebenta lang ng simpleng pagkain, ngunit ang convenience store sa Pilipinas ay parang isang maliit na department store. Bawat estudyante ay pumili ng kani-kanilang gusto. Curious nilang tiningnan ang mga snacks ng Pilipinas. Lalo na ang pandesal at mga inuming Pinoy na nasa kakaibang lalagyan na hindi pa nila nakikita sanga. Nang magtanong sila sa clerk, ipinaliwanag niya na ito ay tradisyonal at popular na inumin sa Pilipinas. Nagpahayag ulit sila ng paghanga sa cashier. Ang bilis ng computation ay napakabilis at ang clerk ay mabait. Hindi siya nabahala nang makita kaming mga dayuhan. Sa halip, nagpalitan siya ng bati sa English at malugod kaming tinanggap sa Pilipinas. Paglabas ng convenience store, sinabi ng isang estudyante, ang Pilipinas ay 24 oras na maginhawang bansa. Sinabi niya, nakahanga-hanga na maaari mong ayusin ang lahat ng kailangan mo kahit kailan. Sanga, halos lahat ng tindahan ay sarado na pagdating ng linggo. Ngunit iba raw talaga ang Pilipinas. Pabalik sa hotel, nagulat din sila sa kalinisan ng bayan. Walang ni isang basura. Nakita namin ang mga taong naglilinis mula pa sa umaga. Ang buong lungsod ay gumagalaw na parang isang nabubuhay na bagay. Sa Moscow, ang mga tourist spot lang ang malinis at ang mga residential area ay madalas na marumi. Ngunit iba ang Maynila. Pagdating sa lobby ng hotel, gising na rin ang iba pang estudyante. Tinanong nila kung saan kami galing. Nang ikuwento namin ang tungkol sa pagkain sa umaga, nainggit silang lahat, sabi nila. Gusto rin nilang sumama sa susunod. Sa umaga, nagsimula kaming tuklasin ang tunay na Pilipinas. Ang unang destinasyon namin ay isang malaking parke sa lungsod. Ito ay inirekomenda ng mga kawani ng hotel. Sabi nila, ito ang lugar kung saan makikita ang pang-araw-araw na buhay ng mga mamamayan ng Maynila. Ang pagpunta sa pamamagitan ng LRT, Light Rail Transit, ay isang bagong karanasan para sa mga estudyante. Pagpasok sa istasyon ng LRT, nagulat sila. Ang loob ng istasyon ay napakalinis. Ang sahig ay napakintab at ang mga dingding ay maayos. Ito ay ganap na iba sa madilim at lumang pakiramdam ng metro sa Moscow. Sumakay kami sa escalator pababa sa platform. Ang pasilidad ay perpektong nakaayos hanggang sa ilalim ng lupa. Ang ventilation system ay maayos. At halos walang pakiramdam na nasa ilalim kami ng lupa, komportable ang hangin. Pagdating sa platform, dahil tapos na ang rush hour, wala masyadong tao. Ngunit ang presensya ng mga tao roon ay kahanga-hanga. Lahat sila ay nakapila ng maayos at naghihintay. Sila ay nakapila ng dalawahan ayon sa mga marka ng boarding position na nakaguhit sa sahig. Nagpahayag ulit ng paghanga ang mga estudyante sa digital board. Ipinapakita ng tumpak kung ilang minuto pa darating ang susunod na tren. Tumpak din ang posisyon nito. Sinuri ng isang estudyante ang kaniyang relo, tumpak na dumating ang tren sa oras na iyon.
Nang dumating ang tren, ang kilos ng mga tao ay nakakabilib. Nang bumukas ang pinto, lahat sila ay tumabi upang bigyang daan ang mga taong bababa muna. Matapos makalabas ang lahat, sumakay sila ng maayos. Walang tulakan, walang awayan. Isang senaryo na hindi makikita sa metro ng Moscow. Ang loob ng LRT ay nakakagulat din. Napakalinis. Walang graffiti sa mga upuan. At ang sahig ay malinis. Ang handrails ay napakintab. Ang air conditioning ay gumagana ng tama. Presko at mababa ang ingay. Kaya madaling makipag-usap, sinabi ng isang estudyante habang nakatingin sa labas ng bintana. May internet connection din sa loob ng LRT. Isang bagay na hindi maiisip sa nga. Nagsimulang magpadala ng real-time na larawan ng mga estudyante sa kanilang mga kaibigan sa bahay. Pagdating sa aming destinasyon at paglabas sa lupa, sumigaw ang mga estudyante sa tanawin ng parke na bumukas sa harap nila, malawak na green space, maayos na mga daanan, at ang tanawin ng mga gusali sa malayo ang estado ng pamamahala ay ganap na iba sa mga parke sa Moscow. Pagpasok sa parke, mas lumawak pa ang nakakagulat na senaryo. Maraming mamamayan ang nagsasayaw o nag-ehersisyo, mga taong nagjo-jogging, nagbibisikleta, at nagsasagawa ng tai chi. Nakapagtataka na ang dami ng taong nag-ehersisyo, kahit umaga ng araw ng trabaho. Ang pinakakahanga-hanga ay ang public spaces na magagamit ng sinuman. Nagulat ang mga estudyante nang makita ang mga pasilidad na libre gamitin. Sanga, kailangan mong magbayad para mag-gym kung gusto mong mag-ehersisyo, ngunit libre dito. May isang matandang lalaki na nag-ehersisyo. Naglakas loob ang isa sa mga estudyante. Nalapitan siya at kausapin. Hindi siya masyadong marunong mag-English, ngunit nagkaintindihan sila gamit ang kilos at senyas. Sinabi ng matanda na nag-ehersisyo siya araw-araw dito. Sabi niya, para sa kalusugan, isaandang. Habang naglalakad kami sa cycling road, isa pang kultura ang natuklasan namin. Ang sistema ng pag-arkila ng bisikleta. Ito ay isang public bike na tinatawag na share a bike. Sabi nila, madali itong arkilahin gamit ang smartphone. Sinabi ng mga estudyante na mayroon ding katulad na sistema sa nga. Ngunit mas maliit ang sukat. Umupo kami sa bench ng parke at nagpahinga ng kaunti. Mga tatay na nagbibisikleta kasama ang kanilang mga anak, mga nanay na naglalakad habang nagtutulak ng stroller. Isang senaryo ng mapayapang, pang-araw-araw na buhay. Ang partikular na kahanga-hanga ay ang mga taong naglalakad kasama ang kanilang mga alaga. Lahat sila ay nakasuot ng leash at may dalang Manila paper o plastic bag. Tumango ang mga estudyante nang makita ang isang lalaki na nililinis ang dumi ng kaniyang aso. Sabi nila, ito ay ebidensya ng mataas na civic consciousness. Abi. Ang pinaka-nakakagulat na sandali sa parke ay tanghalian. May mga taong naglalatag ng kanilang baon, packed lunch, sa iba't ibang bahagi ng parke. Bumili ng baon ang mga estudyante sa convenience store at umupo sa damuhan para kumain. Walang nagtapon ng basura. Nang walang pakundangan, lahat sila ay nagtipon ng kanilang basura at dinala ito pauwi o itinapon sa designated trash can. Sinabi ng isang estudyante, kahit napakalaki ng parke, walang basura, sabi niya. Ang mga parke sa nga ay puno ng basura kapag weekend, ngunit iba ang parke sa Pilipinas. Ang mga mamamayan mismo ang nagpapanatili ng kalinisan. Pagkatapos ng tanghalian, umalis kami sa parke bandang 3:00 ng hapon. Sinabi ng mga estudyante na hindi nila malilimutan ang tanawin na nakita nila sa parke. Ligtas, malinis, at isang kultura kung saan ang lahat ay nagmamalasakit sa isa't isa. Iyon ang nag-iwan ng pinakamalaking impresyon sa mga estudyante. Para sa schedule ng hapon, pumunta kami sa isang malaking bookstore sa lungsod. Ito ay isang sikat na bookstore na matatagpuan sa Ayala Malls o SM Mega Mall. Naisip ko na ito ay isang lugar kung saan makikita ang bahagi
ng edukasyonal na kultura ng Pilipinas. Pagpasok sa gusali, nanlaki ang mga mata ng mga estudyante. Nakakagulat na mayroong ganitong kalaking espasyo ng kultura sa loob ng isang gusali. Ang kisame ay mataas at may maliwanag na ilaw na parang natural light. Kaya halos walang pakiramdam na nasa loob ka ng gusali. Papunta sa bookstore. Tiningnan ng mga estudyante ang mga tindahan sa paligid. May mga butik ng iba't ibang brand. Nagpakita ng interes ang mga babaeng estudyante sa Filipino makeup section. Pinili nilang pumunta muna sa bookstore. Pagdating sa bookstore, nawalan ng salita ang mga estudyante. Isang malaking bookshelf na umaabot hanggang sa kisame. Maraming aklat ang nakadisplay na parang obra maestra. Ito ay parang isang art exhibit kaysa sa isang bookstore. Ngunit hindi ang arkitektura ang gusto kong ipakita sa mga estudyante. Ito ay ang mga taong nagbabasa sa loob. Kahit hapon ng araw ng trabaho, maraming mamamayan ang nagbabasa ng aklat. Seryoso silang nakaupo sa mga designated seats at nakatuon sa pagbabasa. Ang partikular na kahanga-hanga ay ang mga young professionals. Hapon na, matapos ang lunch break. Ngunit ang mga taong nakasuot ng suit ay nagbabasa. Nagtanong ang isang estudyante, hindi ba sila nagtatrabaho? Ipinaliwanag ko na marahil ay dumaan lang sila at ginagamit ang kanilang break. Nagpahayag ng paghanga ang isang lalaking estudyante. Ang kultura ng pagbabasa ng aklat sa break ay kahanga-hanga. Sabi niya, sa Moscow, karamihan sa mga tao ay umiinom lang ng kape o naninigarilyo sa break. Ngunit iba ang mga Pilipino. Sabi niya, mukhang binibigyan nila ng halaga ang pag-aaral. Nanatili kami sa bookstore ng halos 1 oras. Ang mga estudyante ay tumingin sa mga aklat, na interesado sila. May mga estudyanteng tumingin sa mga aklat para sa pag-aaral ng Tagalog. At may mga tumingin sa mga aklat tungkol sa kasaysayan ng Pilipinas. Marami ring estudyante ang nagbasa ng mga magazine na nagpapakilala sa Pilipinas, na nakasulat sa English. Paglabas namin ng bookstore, nakipag-usap ako sa mga estudyante. Sinabi ng isang estudyante, parang alam ko na kung bakit umuunlad ang Pilipinas. Ito ay dahil may kultura ang mga tao na patuloy na nag-aaral at nagsisikap. Sabi niya, ang ganitong uri ng pagkahilig sa pag-aaral ang nagpapaunlad sa bansa. Kinabukasan, sa hapon, dumating kami sa mga youth centers tulad ng UP Town Center o Divisoria. Gusto kong ipakita sa mga estudyante ang kultura ng mga kabataan sa Pilipinas. Paglabas ng istasyon, nalula ang mga estudyante sa masiglang kapaligiran. Ang musika ng mga street performers, ang tawanan ng mga tao, at ang mga kabataan na may kakaibang fashion. Paglabas sa kalye, ang una naming nakita ay ang street performers. Isang grupo ang sumasayaw sa gilid ng kalsada. Nagpakita sila ng malinaw na sayaw kasabay ng OPM Original Filipino Music. Maraming tao ang pumalibot at nanood. Huminto rin ang mga estudyante. Nang matapos ang performance, pinalakpakan sila ng mga manonood. Nagpahayag ng paghanga ang isang estudyante. Ang level ng street performance ay napakataas. Sabi niya, may katulad din sa Moscow. Ngunit hindi ganito. Naglakad pa kami at nakita ang isa pang performance team. Sa pagkakataong ito, isang grupo na tumutugtog ng instrumento. Nagpatugtog sila ng rock music gamit ang gitara at drum. Sumasabay ang mga estudyante sa rhythm. Naramdaman namin na lumalampas ang musika sa mga hangganan. Pumunta kami sa lugar kung saan nagaganap ang handicraft market. Tiangge. Ang mga young artists ay nagbebenta ng mga produkto na sila mismo ang gumawa. Mula sa accessories hanggang sa artworks. Curious na tiningnan ng mga estudyante ang mga paninda. Sa isang booth, may ilang estudyante ang huminto. Ito ay mga hikaw na may modernong disenyo at tradisyonal na motif ng Pilipinas baybayin o local fabric. Ipinaliwanag ng vendor sa English na ito ay isang obra na pinagsama ang tradisyon at moderno ng Pilipinas. Bumili ang isa sa mga estudyante. Sabi niya, magandang souvenir ito.
Sa iba pang booth, nagbebenta sila ng calligraphy works, magagandang letra na nakasulat sa baybayin o Tagalog na sulat kamay. Nagpahayag ng paghanga ang mga estudyante sa kagandahan ng sulat. Humiling ang isang estudyante na isulat ang kaniyang pangalan sa baybayin. Malugod itong ginawa ng artist. Habang naglilibot sa handicraft market, sinabi ng mga estudyante, ang ganda na may espasyo para sa mga young artists na makagawa ng malaya. Sabi nila, hindi ganoon karami ang ganitong pagkakataon sa nga, sabi nila. Mukhang sinusuportahan ng Pilipinas ang kultura at sining. Huminto kami sa harap ng isang cafe. Ang kakaibang interior nito ay nakakuha ng aming pansin. Ang tradisyonal na kasangkapan at modernong ilaw ay nagkakaisa. Gustong pumasok ng mga estudyante, kaya pumasok kami sa cafe. Ang loob ng cafe ay mas kahanga-hanga. Ang mga artworks ay nakadisplay sa dingding at ang mga bookshelf ay puno ng iba't ibang aklat. Hindi lang ito lugar para uminom ng kape, kundi isang cultural space. Habang nakaupo kami at naghihintay ng inumin, pinagmasdan namin ang paligid. Maraming kabataan ang nagtatrabaho gamit ang kanilang laptop. May mga estudyanteng nag-aaral at may mga freelancer na nagtatrabaho. Ang cafe ay naging pangalawang workspace o tambayan ng mga ito. Nang papalapit na ang gabi, lalong sumigla ang bayan. Ang mga neon sign ay umilaw at lumakas ang tunog ng musika. May mga taong lumalabas sa mga restaurant at kainan. Lubos na naengganyo ang mga estudyante sa enerhiya na ito. Ang huling umaga ay dumating. Maagang gumising ang mga estudyante at nag-impake. Kailangan nilang pumunta sa paliparan sa hapon. Pagkatapos ng almusal, nagpasya kaming mag-iwan ng huling shopping sa Makati o Greenbelt. Ito ay walking distance mula sa hotel. Magandang maglakad habang nilalanghap ang hangin sa umaga. Dahan-dahan na naglakad ang mga estudyante. Sinisikap na mailapat sa kanilang isip ang huling tanawin ng Maynila. Pagdating sa commercial area, masigla na ito sa tao. Weekend kaya mas siksikan. Ang mga tindahan ng cosmetics, damit, at various goods ay nakalinya. Kumikinang ang mga mata ng mga estudyante. Nauna ang mga babaeng estudyante sa tindahan ng cosmetics. Matagal na nilang naririnig ang Filipino makeup brands. Pagpasok sa store, magiliw na binati ng mga sales staff sa English. Maraming testers ng produkto. Curious na sinubukan ng mga estudyante ang mga produkto. Mabait na nagpaliwanag ang staff. Nagrekomenda sila ng mga produkto na angkop sa skin type ng mga estudyante at itinuro pa kung paano gamitin. Naantig ang mga estudyante sa ganitong detalyadong serbisyo. Bumili ng maraming produkto ang isang estudyante, hindi lang para sa sarili niya, kundi pati na rin para sa kaniyang ina, ate, at mga kaibigan bilang souvenir. Mura at maganda ang kalidad, kaya masaya siya. Bumili rin kami ng snacks sa food stall. Sumigaw ang mga estudyante nang tikman nila ang halo-halo o kakanin sa unang pagkakataon. Ang matamis at malamig na halo-halo ay sumakto sa kanilang panlasa. Curious din sila sa crepe at turon. Nasiyahan sila sa kakaibang kultura ng street food ng Pilipinas. Pumasok kami sa isang souvenir shop. Ang mga tradisyonal na produkto ng Pilipinas ay modernong inayos. Manika na may barot saya, postcards na may tradisyonal na motif, t-shirts na may Tagalog na salita. Pumili ang mga estudyante ng mga souvenir na dadalhin nila sa bahay. Binigyan ng salesperson ng espesyal na bonus ang mga dayuhang estudyante. Sabi niya, salamat sa pagbisita sa Pilipinas. Naantig ulit ang mga estudyante sa ganitong kabaitan. Naramdaman nila ang init ng mga Pilipino. Tanghalian na, at naghanap kami ng kainan. Sabi ng mga estudyante. Gusto nilang kumain ng lechon o crispy pata. Pagpasok sa kainan, siksikan ito sa mga dayuhang customer. Ang menu ay may larawan at English description, kaya madali kaming naka-order. Nang dumating ang lechon, nagpahayag ng paghanga ang mga estudyante. Napakaganda ng kulay ng balat. Itinuro ng server kung paano kainin ito. Ginaya ito ng mga estudyante at nasiyahan.
Napakasarap din ng lasa. Pagkatapos kumain, bumisita kami sa isang makasaysayang simbahan, Manila Cathedral o San Agustin Church. Naramdaman namin ang kasaysayan ng Pilipinas habang tinitingnan ang mga historical buildings. Tahimik na pinagmasdan ng mga estudyante ang gusali. Komportable ang mapayapang kapaligiran. Umupo kami sa patio ng simbahan at nagpahinga ng kaunti. Nag-usap kami tungkol sa mga karanasan namin sa loob ng ilang araw. Lahat sila ay nagsabing napakahalaga ng kanilang oras sa Pilipinas. Sabi nila, mas mahusay ang karanasan kaysa sa inakala nila. Sinabi ng isang estudyante, wala akong alam sa Pilipinas, ngunit ngayon, ito na ang paborito kong bansa. Tumango ang iba pang estudyante. Sabi nila, gusto naming bumalik ulit. Gusto naming manatili ng mas matagal. Alas, 3 ng hapon, bumalik kami sa hotel at kinuha ang aming mga bagahe. Ang mga binili nila sa Pilipinas ay magiging mahalagang alaala. Habang nasa bus papuntang Paliparan, nakatingin ang mga estudyante sa labas ng bintana. Sinusubukan nilang maitago sa kanilang isip ang tanawin ng Maynila na dumadaan. May isang tahimik na nagsabi, paalam Maynila, babalik ako. Sigurado. Dumating kami sa Paliparan ng Maynila. Eneya. Ito ang lugar kung saan kami unang tumuntong ilang araw na ang nakalipas. Ngunit ang puso ng mga estudyante ay tuluyang nagbago. Ang kuryosidad ay napalitan ng pangungulila. Habang nag-check-in, nagpasalamat sila sa mga kawani. Sinabi nila na napakaganda talaga ng kanilang karanasan sa Pilipinas. Nakita rin ng kawani ang kanilang ngiti at sinabing, bumalik po kayo, sabi niya. Salamat sa pagmamahal sa Pilipinas. Ang pagdating namin sa Paliparan ng Moscow ay kinabukasan ng umaga. Sinalubong kami ng mga magulang. Tuwang-tuwa ang mga estudyante at tuloy-tuloy nilang ikinuwento ang tungkol sa Pilipinas. Ang mga mukha ng kanilang mga magulang ay napuno ng pagkamangha. Kinabukasan, pagbalik sa paaralan, may nangyaring malaking kaganapan. Nagsimulang mag-post ang mga estudyante ng mga larawan at video ng kanilang biyahe sa Pilipinas. Sa social media, maraming post ang in-upload. Ang reaksyon ay pumutok. Nagulat ang mga kaibigan nila sa nga. Sabi nila, hindi namin alam na ang Pilipinas ay isang ganitong kaunlad na bansa. Daan-daang comments ang dumating. Karamihan sa reaksyon ay gusto ko ring pumunta. Ang video ng isang estudyante ay partikular na naging popular. Ito ay isang video ng pagkain ng pares sa paresan ng 2:00 ng madaling araw. Ipinakita nito ang senaryo ng mga babaeng nag-iisang kumakain ng komportable. Ang views ay lumampas sa 300,000. Pagkatapos nito, tumindi ang interes ng mga magulang sa Pilipinas. Ang Pilipinas ay naging pangunahing paksa sa PTA meeting ng paaralan. Dumami ang mga magulang na gustong ipadala ang kanilang mga anak sa Pilipinas. Inimbitahan din ako sa isang special lecture sa paaralan. Hiniling sa akin na ibahagi ang karanasan ko sa Pilipinas. Sa iba pang estudyante at guro, puno ang auditorium. Lahat sila ay gustong malaman ang tungkol sa Pilipinas. Sa lecture, tapat kong sinabi ang nakita ko sa Pilipinas. Binigyang diin ko ang kahusayan ng sistema, ang antas ng civic consciousness ng mga mamamayan, at higit sa lahat, ang pagiging mapagpatuloy, hospitality, sa mga dayuhan, nakatuon ang mga estudyante at guro sa pakikinig. Tumagal ang question and answer portion. Lahat sila ay gustong malaman ang tungkol sa Pilipinas, ganoon ba talaga ito kaligtas? Ano ang level ng edukasyon? Kumusta ang cost of living? Sinagot ko ayon sa naranasan ko. Pagkatapos ng lecture, maraming estudyante ang lumapit sa akin. Sabi nila, gusto pa nilang malaman ang tungkol sa Pilipinas. May mga estudyanteng nagsimulang manood ng Filipino dramas at may mga estudyanteng gustong tikman ang pagkaing Pilipino. Ilang buwan ang lumipas at naghahanda na ang aming paaralan para sa exchange program sa Pilipinas. Mas maraming estudyante ang bibisita sa Pilipinas sa susunod na taon
Ang mga estudyanteng nakapunta na sa Pilipinas ay nagbibigay ng payo sa mga junior nila. Sabi ng mga estudyante, gusto nilang maranasan din ng mga junior nila ang Pilipinas na naranasan nila. Ang aksidenteng paglalakbay na iyon ay nagpabago sa buhay ko. Nakilala ko ang bansang Pilipinas at nakapagpakita ako ng bagong mundo sa maraming estudyante. Madalas pa rin naming pinag-uusapan ng mga estudyante ang tungkol sa panahong iyon. Ang aming oras sa Pilipinas ay naging isang hindi malilimutang alaala para sa aming lahat. Ang Pilipinas ay hindi na isang hindi pamilyar na bansa para sa amin. Ito ay naging isang bansang gustong matutunan, bansang gustong tirahan, at bansang iginagalang namin. Ito ay isang malaking pagbabago na nilikha ng isang maliit na paglalakbay. Ito ang pinakamakahulugang karanasan sa 15 taon ko sa pagtuturo. Hanggang dito na lang ang kwento ngayon. Ang 48 oras na kwento ng field trip sa Pilipinas ng mga elite na babaeng estudyante ng Moscow. Kumusta? Mag-iwan ng comment ng suporta para sa mga bida ng kwento. Ito ang inspiring station na naghahatid sa inyo ng kwento. Kung nagustuhan nyo ang kwento, paki-like at subscribe. Salamat sa panonood.